Kabilang parangal ang natatanggap ng Pilipinas dahil sa ganda ng ating yamang dagat. Kamakailan nga lang kinilala ang ating bansa sa isang magazine bilang third best dive spot sa buong mundo. May report si Mark Zambrano. Hinirang na third best overall dive site ang Pilipinas sa Top 100 Reader's Choice Survey for 2013 ng Scuba Diving Magazine. Ang survey ay isang annual ranking na pinagbobotohan ng libu-libong dive enthusiasts sa buong mundo. Bukod dito, nakamit din ng Pilipinas ang first place sa Best Value of Diving Dollar category na pinagbotohan rin ng mga diving enthusiasts. Second best site din ng Pilipinas para sa macro diving, kung saan dinarayo rin tayo ng mga underwater photographers. Pasok sa number 17 sa Top 100 Gold List ng magazine ang Malapascua Island sa Cebu dahil sa magagandang shipwrecks at mga treasure sharks na tinuturing na unicorns of the sea. Pasok din sa listahan ng Dumaguete sa Negros Oriental. Ayon sa mga diving experts, ang kadalasang pinupuri ng mga banyagang divers pagpunta nila dito ay ang kulay. Our sites are very colorful. Probably in most areas talo tayo sa big game. Pero in terms of colors, fantastic. So, mas maraming species, mas maraming corals, mas maraming iba-iba kang makikita underwater. Naungusan din ng Pilipinas sa listahan ang mga sikat na diving destinations tulad ng Maldives at Great Barrier Reef sa Australia, ang pinakamalaking reef sa buong mundo. Ang lamang natin sa ibang dive spots, ang biodiversity o dami ng species na matatagpuan dito. It's great because it's big. That's why they claim that title. Yung joke lang yun ng iba, yung ibang mga tiga-Australia, sila mismo, they call it grave because when they come to the Philippines and they see the colors we have, that's really something to look for. Naniniwala rin ng mga eksperto na muling makakabangon ng Tubataha Reef mula sa pinsalang inabot nito sa pagkakasadsad ng USS Guardian. Hindi ito yung pinupuntahan ng mga diver kasi nga mababaw. When you go to Tubataha, mga walls ang pinupuntahan mo na 600 fathoms, mga ganun ang lalim niyan eh. Pero kaakibat naman daw ng dagsa ng mga turista dito ay ang malawakang epekto nito sa kalusugan ng mga reef. Kadalasan daw kasi, hindi na nababantayan ang dami ng mga divers sa ilang lugar, kaya napipinsala ang mga corals. Nakakalusot rin daw ang mga divers sa ilang marine sanctuaries na ayon sa batas ay no-dive zones. Hindi daw dapat isawalang bahala ang kalagayan ng ating mga reef dahil aabot ng ilang dekada bago manumbalik ang nasirang corals. Hindi matatawaran ang likas sa kagandahan na taglay ng ating bansa at bawat isa sa atin ay may responsibilidad na pangalagaan ito para sa mga susunod na henerasyon. Mark Zambrano, GMA News.